Ako po ay narito dahil bilang isang taga-Maynila, ang isang loyalista ay may prinsipyo. At tayo po ay narito upang ipahayag ang ating suporta sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, na ito na po ang pagkakataon na ang loyalista ang manguna, na tayo po ay magkaisa para sa ating bansa, na kailangan ngayon po tuparin natin talaga ang tunay na kaunlaran sa bawat Pilipino. Hindi na po ito yung pagkakataon na tayo po ay magkakaroon pa ng silipan. Kung hindi kailangan magkaisa ang lahat ng Pilipino para matulungan po ang ating administrasyon. Nakita niyo naman kung gaano po katabang ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Hindi man siya magsalita pero sa gawa, ito po ay pinaparamdam niya sa bawat Pilipino na siya po ay nandito para tayo po ay tulungan lahat. Kaya mabuhay ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos! Lalo na po sa amin na taga-Maynila, na kung saan dito po sumibol ang kaunlaran ng Pilipinas. At dito rin po dapat natin umpisahan ang tunay na pagkakaisa ng bawat Pilipino, na dapat kailanman ay hindi po tayo maghihiwalay. Yes! Yes! Kaya unang-una sa lahat, maraming salamat po sa pag-imbita sa akin dito. Ang aking pong damdamin at puso ay umaapaw dahil ang pagmamalasakit ko po sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, at lalo na po sa ating mga loyalista, na ang pula ang siyang puso ng Pilipino. Ang pula, ang sigasig po, na ang puso natin ay malinis para sa lahat, lalo na po sa Pilipinas! Mabuhay! Maraming salamat po! O, palakpak po natin si Miss Mara Tumundong ng Manila! Okay! Sige po, ngayon po ay tatawagin naman po natin ang representative ng mga kabataan sa pangunguna po ng kanilang leader na si Rans. Okay, BBM Youth, pwede ba tawagin natin at palakpakan po natin? Magandang araw po sa ating mga civil society group. Kami po ay grupo ng mga kabataan at may panawagan kami para sa ating mga kababayan. Mga minamahal naming kababayan, kaming mga kabataan at mga scholar ng bayan ay lubos na nababahala sa pangyayaring destabilisasyon laban sa ating gobyerno. The democratically elected Philippine government today is facing a big problem, tulad ng panawagang kudita at paid rallies na nagkarayong pabagsakin ang gobyerno para sa pansariling interes ng iilan. Maraming disinformation at fake news na lumalabas sa TikTok at Facebook na nagkakalat ng kasinungalingan laban sa pamahalaan. Maraming trolls na umaatake at nagkakalat ng division para linangin at iligaw ang ating pagka-Pilipino. We are very worried about this development. That's why lumabas po kami dito sa EDSA at nagkaisa sa mobilisasyong ito para sa ating bayan. Bawat kabataan ay may pangarap na gumanda ang ating buhay at mamumuhay tayo ng payapa. Gaganda ba ang ating buhay kung patuloy nilang sisirain ang gobyerno? Tataas ba ang pondo sa edukasyon at state universities and colleges if they will continue to destabilize this government? Anong sasabihin ng international community? Magulo, watak-watak at walang pagkakaisa ang mga Pilipino. Saan tayo kukuha ng investors at revenues kung patuloy nilang babalahurain, sisiraan at pagtataksilan ang bayang Pilipinas? Lahat po tayo ay mapapahamak. I will quote this statement from the President. It is okay to disagree, but don't let your hate overcome your humanity. Yes! Reasonable ba na mag-people power para sa isang politiko? Sirain ang demokratikong institusyon at labagin ang batas. Reasonable ba na mapahamak ang ating bayan dahil lang sa makasariling interes para makabalik sila sa kapangyarihan? Kami mga kabataan ay nananawagan na magkaisa po tayong lahat. Tulungan natin ang gobyernong kumakayod ang ginagawa para ang lahat sa bayan. Our democracy under President Marcos is functioning very well. There is no need for extra constitutional change or another people power revolution. Matatag at efficient ang ating democracy.
Ngayon po, walang suporta mula sa masa ang mga rally ng mga Duterte. Dahil ano nga ba ang sangkap dito? Dapat may prinsipyo tayong lahat. Kaya paalala lang sa ating mga kababayan na nagrarally para pabagsakin ang gobyerno. Freedom is not absolute. Hindi ito only. Ngayon, ang mga rally na may ibang agenda na galayong sirain at hatiin ang ating bayan ay hindi na saklaw ng ating demokrasya. Para sa mga destabilizer o nanggugulo, huwag kayong maging panatiko, huwag magpagamit at huwag sirain ang demokrasya. Ang tindig ng kabataan, una, dapat matuto si Vice President Sara Duterte na tanggapin ang accountability. Dapat niyang respetuhin ang mekanismo ng ating demokrasya at galangin ang Legislative Department o Kongreso na ginagawa lamang ang mandato nito mula sa 1987 Constitution. Pangalawa, dapat siyang magsorry sa ating mga Pilipino dahil ang kanyang mga supporters ang sumisira sa kinabukasan ng ating mga kabataan at mamamayan sa pamamagitan ng walang prinsipyong rally ng kanyang mga taga-suporta. Ngayon, tuloy pa rin ang walang kwenta, palpak at walang prinsipyong rally ng mga Duterte supporters na maaaring makaapekto sa ating ekonomiya at pagtaksya ng investor sa ating bayan. Ngayon po, ito po ang ating panawagan sa ating mahal na Pangulo. Ngayon po, kay President Marcos, salamat Mr. President sa pagtutok sa welfare ng mga kabataan, sa mga bagong batas and policies na inyong pinirmahan as President sa pagtutulungan ng Executive at Legislative Department. Katulad ng No Permit, No Exam Prohibition Act, Student Loan Payment Moratorium Act, Aral Law at iba pa. Salamat sa pagban ng pogo at pagtindig ng gobyerno laban sa agresyon ng China sa West Philippine Sea. Atin ang West Philippine Sea! Atin ang West Philippine Sea! Hiling po namin ang inyong pagkatagumpay, Mr. President, kasama ng mga scholar ng bayan. Gagawin namin ang lahat at mag-aaral ng mabuti para makapagtapos ng pag-aaral at tulungan kayo na bumuo ng isang matatag at payapa na bagong Pilipinas. Ang pagtatagumpay ng isang bansa ay magsisimula sa ating mga kabataan. Ang tagumpay ng Marcos administration ay tagumpay ng ating republika. Tama ho ba? Ang tagumpay ng gobyerno ay tagumpay nating lahat. At higit sa lahat ay paglingkuran natin ang sambayanan at gawin ang ating mga bahagi upang makamit natin ang hustisyang panlipunan. Magkaisa tayong mga kabataang Pilipino at biguin ang tangkang sirain at babagsakin ang ating estado para makamit natin ang kapayapaan. Ipakita natin ang lakas ng bayan para buklurin tayo sa ilalim ng bagong Pilipinas. Mabuhay ang mga kabataan! Mabuhay ang ating pamahalaan! Mabuhay ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos! Lagi na para sa bayan at patuloy na maglilingkod sa sambayanan at masang Pilipino. Maraming salamat po sa inyo. Inikbayan po natin ang sektor ng mga kabataan! BBM! Nais po namin ipabatid sa sambayanang Pilipino na ang mga taong lumahok po dito sa pagkakataong ito ay mga BBM solid supporters! Kami po ay nagkusang loob pumunta dito! Wala po pinayaran! Wala po dito inakot! Kami po ay nagsasakripisyo at patuloy po naniniwala sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ngayon, bago ko tawagin ang susunod na tagapagsalita, ay tayo po ay manalangin muna. At ito po ay kasama po sa ating programa, sa ating Rally for Peace and Truth. Tatawagin ko po si Reverend Teresita Joy Dr. Cruz of Christian International Missionaries. Okay, pwede ba tayong yumuko at manalangin para sa peace and truth sa ating bansang Pilipinas? Thank you, Lord. God bless you. Heavenly Father, we thank you for today na
na binigay mo ang panahong ito, Lord, na kami magkaisa, magdamayan, Panginoon, at lumalapit sa iyo at sinasabi namin, Lord, peace, Panginoon, sa aming bayan. Dalangin po namin ang aming mahal na Presidente at ang mga leaders, God, ay magkaisa, Lord, one purpose, one mind, Lord, na magkaroon ng tamang desisyon sa lahat ng gagawin, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon, ang bansang Pilipinas, Lord, ay kinabagan mo kami, Panginoon. Philippines is the only Christian nation in Asia. Lord, we thank you, God, na kami hinubog po sa gitna ng kahirapan, Panginoon. Pero andito pa rin kami, Panginoon. Ang dalangin namin, Lord, sa araw na ito, ay samahan mo kami, Panginoon, at mahabag ka, Lord, at makita mo ang pangailangan na magkaroon, Panginoon, ng unity, Lord, pag-ibig, Panginoon, nagagaling sa iyo, integrity, Panginoon, at uniqueness, Panginoon, togetherness, we can sing, we can pray, we can unite, O Lord, for a better Philippines, God, that we will arise Philippines for the best, God. Papakilala mo ang bansang Pilipinas, O Lord, gamitin mo ang aming mga mahal na Presidente, Panginoon, kanyang pamilya, Panginoon, at ang lahat ng leaders of the land, that you will rise up, O Lord, a righteous leader, O God, that show forth your glory, and let Philippines shine forth, O God. Samahan mo, Panginoon, at ang banal mo Espiritu, Lord, ang mag-guide sa amin, Lord, mabuksan ang bawat puso, Panginoon. This time we also say, Lord, salamat, O God, na sa iyong pagpapatawad, Panginoon, sa mga hindi ka nais-nais, Lord, ang na-Espiritu, Lord, ng division, let that spirit of division, Lord, be changed, the spirit of unity, Lord, the hatred into love, Lord, sickness into healing, O God, that you can convert the failure into victory, O God. Today, remember thy people, O God, the Philippine island, O God, as we unite, O Lord, in prayer, one spirit, one mind, one mandate, O God, for peace, for integrity, O God, for truth, O God, for justice, O God. We thank you, Lord, na hindi sayang ang bawat oras, bawat pumunta dito, Lord. You made it possible, O God. Bawat effort, every time, resources have been invested, O God, that this event be made possible, that result tremendous victory, healing, and prosperity in the land of the Philippine island. Lord, we thank you and we give you praise for the victory. In Jesus' name we pray. Amen.